Sa akin pong panauhing pandangal, galang-galang na kinatawan, Brian Revilla. Ating pong mga kasama sa entablado, si Councilor, actually representing Mayor Aguinaldo, si Ma'am Army Aguinaldo, si Colonel Bailon, sir, morning po. Si Ate Emmy Pulido, kaanak ni Emilio Aguinaldo. Kasama din po natin ngayon si Gulator, si Prime Minister Birata, is also with us, and all the relatives po ng Aguinaldo family. Si Ma'am Rosel Sangalang, representing Governor Athena Tolentino, and Lieutenant Colonel Salazar, sir. At sa lahat po ng mga kasama natin ngayong umaga, iba't ibang samahan, mga uniform personnel, kasama po natin ng mga mason, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kawani ng gobyerno, mga taga-barangay, isang mainit na umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, malugod ko po kayong tinatanggap sa Museo ni Emilio Aguinaldo sa Dambanang Emilio Aguinaldo ngayong pagdiriwang ng ika-156 na anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Mahalaga po ang tahanang ito sapagkat sa tatlong pagkakataon, inialay ni Aguinaldo ang bahay na ito sa bayan. Una, dito niya po pinili na ipahayag ang ating kasarinlan mula sa pananakop ng mga Espanyol noong ika-12 ng Hunyo 1878. Pangalawa, pinatuloy niya rito ang mga veterano ng himagsikan at mga veterano ng digmaang Pilipino-Amerikano at kahit mga pangulo at mga kintawan ng iba't ibang bansa para sa mahalagang tulong at pagtitipon. Pangatlo, kung mapapansin po ninyo, pinalamutian niya ang bahay na ito ng mga pisikal na paalaala ng ating laban para sa kalayaan. At ilang buwan bago lamang siya pumanaw o bago siya namatay, inialay niya ito sa pambansang pamahalaan upang maging dambana at museo, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bayan. Patuloy pong tinatanggap ng bahay na ito ang libu-libong tao, hindi lamang tuwing paggunita, kagaya ng ginagawa natin, kundi araw-araw din. Sa ganitong paraan, napapahalagahan natin ang ambag sa bayan ni Aguinaldo at ng mga kasama niya. Malalim po ang kabuluhan ng araw na ito, ika-22 ng Marso, para sa ating mga taga-Cavite, sapagkat kinikilala natin ang araw na ito bilang araw ng ating dakilang lalawigan. Ang lalawigang pinagmulan ng ating kasarinlan at nagkandong sa mga malalayang Pilipino. Sa araw ng ating paggunita sa alaala ni Pangulong Aguinaldo, nais po naming lahat mula sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas na manatili ang tibay ng loob ng bawat Pilipino para sa pagtatanggol ng mga bunga ng ating kalayaan. Kalayaang laang buhay ng ating mga bayani, naway sundan natin ang kanilang mga yapak para sa isang bansang mas payapa at mas maginhawa para sa mga susunod na saling-lahing Pilipino. Maraming salamat po at muli maligayang pagdating sa dambana ni Emilio Aguinaldo. Maraming salamat, pangalawang patnugot tagapagpaganap, Alvin Alcid, para magbigay ng mensahe mula kay Punong Lalawigan Athena Briana Tolentino. Tinatawagan si Binibining Elinia Imelda Rosel Sangalang, hepe ng tanggapan ng Panlalawigang Turismo at Gawaing Pangkultura ng Cavite. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga panauhin at sa ating panauhing pandangal, Congressman Brian Revilla. Sa ngalan po ng ating kagalang-galang na Gobernador, Governor Athena Briana Tolentino, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-156 na kaarawang anibersaryo ng kapanganakan ni General Emilio Aguinaldo. Bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi matatawaran ang mga naging ambag ni General Emilio Aguinaldo sa ating bansa at sa ating historia. Ang taunang selebrasyon na ito
ay nagbubuklod sa ating mga Kabitenyo at nagpapatunay lamang sa ating pagpapahalaga sa ating mga tradisyon na tanda ng paggalang sa mga kontribusyon at sakripisyo ng ating mga bayani at ng ating mga leader. May this tradition continue to unite us as one province and as one country, and as Caviteños and as Filipinos. Muli, sa ngalan po ng ating kagalang-galang na Gobernador, Governor Athena Briana Tolentino, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Binibining Elinia Imelda Rosel Sanggalang. Upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan ng ina ng bayan ng Kawit, Konsehal Cynthia Aguinaldo ng Kawit, Cavite. Magandang kawit po sa inyong lahat. Ang ating pong tagapagsalita ngayon umaga ay kasalukuyang kinatawan sa Kongreso ng Agimat Party List simula 2022. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Consular and Diplomatic Affairs sa De La Salle College of St. Benil at ng Masters in Sustainable Leadership and Governance sa De La Salle University, Dasmariñas. Kasalukuyang Assistant Majority Floor Leader of House of Representatives at miyembro ng siyam na komite. Sa kanyang unang termino, siya ay nakapaghain ng mahigit 300 panukalang batas kung saan mahigit 40 ang pinirmahang batas tulad ng One Town, One Product Philippine Act. Mga kaibigan, ang ating panauhing pangdagat, Congressman Brian Revilla. Maraming salamat po sa aking nanay dito po sa bayan ng Kawit, Cavite, ang ating magiging mayor, Konsehala Cynthia Army Aguinaldo, palakpakan po natin. Ang ating kasama sa NHCP, Mr. Alvin Alcid, palakpakan po natin. Ang kumakatawan po sa ating gobernadora, Binibining Elinia Imelda Rosel Sanggalang, palakpakan po natin. Ang kamag-anak po ng ating dating Pangulong Emilio Aguinaldo, si Ginang Emilio Aguinaldo Pulido, palakpakan po natin. Ang ating kasama po sa ating Philippine Navy, Colonel Oliver Bailon, palakpakan po natin. Ang ating Deputy Provincial Director, Lieutenant Colonel Willie Bergado Salazar, palakpakan po natin. Ang buong sangguniang bayan ng Kawit, Cavite, sa lahat po ng mga kababayan natin dito, ang mga kaibigan po natin sa Mason, lahat po ng ating uniform personnel, magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong karangalan sa akin bilang isang Caviteñong lingkod bayan at congressman ng Agimat Party List na maging tagapagsalita po ngayong araw na ito. Sa ating lahat na nandito ngayon, I'm sure kilalang-kilala nyo na po si Pangulong Emilio Aguinaldo. Kaya naman po, hindi ko na po hihimayin ang kanyang talambuhay, kaya hayaan nyo po na ikwento ko po ang aking personal na halaga ng unang Pangulo para sa akin at sa bagong henerasyon. Simula po ng aking pagkabata, itinatak po ng aking mga magulang na ako po ay isang Caviteño. At dito po nanggaling ang ating unang presidente. At isa po sa aking mga paboritong subject nung ako po ay estudyante ay ang history o kasaysayan. Kaya agad-agad ko pong itinuring si General Presidente Emilio Aguinaldo sa aking paboritong historical figure. Aaminin ko po na medyo biased po ako bilang isang Caviteño. At isa pa, masasabi kong Caviteño talaga
ang ating General Emilio Aguinaldo dahil marami po siyang agimat. Kaya po, hindi po nakapagtaka na napakahaba ng kanyang buhay, tulad din po ng aking lolo, halos 90 years old din po kung kailan po siya namatay. Inabutan po ng ating mahal na presidente ang 80 presidente ng ating bansa. Kaya ibang klase po talaga ang agimat ng mga taga-Kawit Cavite. Nagkataon naman po noong 1995, ang aking ama ay naging vice-gobernador ng ating lalawigan. At noong 1998, centennial celebration po ng ating bansa, ng ating independence, ang aking ama naman po ay naging flag bearer ng celebration na yon, na dito po ay ginanap sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Kaya naman po itong bahay na ito, isa pong karangalan na makatungtong po dito. Isa po to sa mga paborito kong lugar na bisitahin dito sa ating bansa. At simula po noong 2022, pinalad po ang aking kapatid na si Jolo Revilla na maging representante ng unang distrito ng Cavite. Isa pong karangalan na maging lingkod bayan kasama po ang pamilyang Aguinaldo dito po sa ating lalawigan. Isa po si Emilio Aguinaldo sa dahilan kung bakit may pagmamalaki nating tayo ay Caviteño. Dito sa Cavite, sinilang ang mga bayani ng ating bayan. Dito sa Cavite, una natin narinig ang lupang hinirang. Dito sa Cavite, una nating nakita, winagayway ang ating Watawa. Kaya naman po sa NHCP at sa ating local government, dahil sa may mga ganitong pagdiriwang para bigyan diin ang sakripisyo ng mga Caviteño tulad ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo. Napakahalaga pong itinuro at ipaglaban ang kasaysayan lalo na po sa ating kabataan at bagong henerasyon. Marami na po sa kanila ay ngayon napakaikli po ng attention span. Madalas po na sa social media, mas marami pa hong alam sa K-pop kaysa po sa ating history at sa ating mga bayani. Marami na rin pong residente dito po sa Cavite ay hindi na po lihitimong Caviteño dahil sa massive development nangyayari sa ating lalawigan. Kaya malaki po ang hamon sa ating gobyerno na ipamana sa kabataan ang sakripisyo ng mga bayani tulad ni Pangulong Aguinaldo. Siya po mismo, bata pa lang ay naglingkod na sa bayan. Sa edad po ng 25 years old, naging gobernadorcillo ng Cavite El Viejo at naging presidente ng Republika nung 29 anyos pa lang lamang siya. I believe that this should convey that youth and age should not be a hindrance to be able to serve and to do what is right for our country. I believe that the youth can achieve great things. And kita naman po natin yan na ating susunod po na provincial government, ang kakatawan po ay mga kabataan. At mapalad po kami na isa po doon ay ang aking bunsong kapatid. Isang paalala na rin po ang araw na ito na ang dugong na nananaritay sa ating maugat ay dugong Caviteño, dugo ng mga bayani, dugo ng mga mandirigma. Hindi sumusuko sa laban sa kabila ng edad, yaman o pinag-aralan. Handang ibigay ang sarili para sa bayan at para sa bawat Pilipino. Before I end my speech, I would like to end with this quote na sinasabi po ng aking lolo nung siya po ay nabubuhay. It is not enough that the Filipinos should be served, but the Filipinos should be served well. Si Pangulong Aguinaldo po, pinaglingkuran niya ng tapat at buong puso ang sambayanang Pilipino sa abot ng kanyang makakaya. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Cavite.
Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang pamilyang Aguinaldo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Kinatawan Brian B. Revilla, sa mensahe at pagbibigay ng panahon upang kayo ay makapiling namin sa mahalagang araw na ito. Inaanyayahan po ang ating panauhing pandangal kasama ang ating mga piling panauhin sa entablado para sa isang group photo.